Hello mga ka-cake ko. Madami nga pala nagtatanong kung paano nga daw pala ako napunta sa pagke-cake business. Sa totoo lang po, nung bata pa po ako, ay pangarap ko na po talaga mga mag-bake, mag-decorate ng cake. Eto na nga at mag-storytelling tayo. May makikinig kaya? Bago nga po ako naging baker, ay marami po kaming na-experience na tininda ng aking asawa. Ang una nga namin business noon ay yung fresh lumpia. So, nagpapa-order nga kami online nito, nag-iipon kami ng order, tapos i-deliver namin ito sa kanilang bahay. So, pag may mga pasobra naman kami ang ginagawa namin, ay inilalako nga namin ito sa palengke. Pagkatapos naman, pag wala naman kaming fresh lumpia, ang gagawin ko naman ay gagawa nga ako ng ice candy, coffee jelly, yan. At ilalako ko naman dun sa school, sa elementary school nga dito sa amin. So, yun na nga, that time nga ay naka-work from home pa ang aking asawa. So, ayun na nga, naka-work from home nga ang aking asawa kaya nakakapagsingit nga kami ng fresh lumpia, nakakapagtinda pa kami dun sa may school. Yun nga lang ay naging maluwag na at wala na nga pandemic ay gusto na silang paluwasin ng kanyang kumpanya. At dahil nga nakasama na niya kami ng matagalan nahihirapan na siya, naiwan kami. At isang ang reason ay mag-isa na nga lang siyang mag-a-apartment, so malaking gastos nga iyon at mamamasaheros pa siya pauwi dito sa probinsya every week. So, halos wala rin matitira sa kanyang sweldo kaya napagpasyahan namin na mag-resign na lang muna siya sa kanyang trabaho at sabi nga niya maghahanap siya ng trabaho dito sa probinsya. Yun nga lang ay medyo mahirap maghanap dito sa province. At eto na nga papasok na ang right timing ni Lord. Pagka-resign nga niya sa trabaho ay nakita ko nga yung First Asian ay nag-open ng bread and pastries. At ito ay mula sa TESDA. Ito nga ay free. Wala kang babayaran na kahit ano makakapag-aral ka. So, nung nakita ko nga yun, ay agad-agad nga ako nagpunta dun sa school para nga makapag-enroll ako. Sakto nga at nakaabot nga ako dun sa may second batch. So, ayun, nag-start na nga akong mag-school. Ito nga ay for 18 days lang. At nung nakatapos nga ako mag-aral, ay naglakas loob kami na mag-open ng aking asawa ng cake business. Sakto nga yung mga naipon nga namin sa pagtitinda ng fresh lumpia ay ginamit nga namin pambili ng oven at mga baking needs. At nung nag-umpisa nga kami ay paisa-isa nga lang ang bili namin. Kung ano nga lang yung kailangan namin, yun lang yung bibili namin. 1 kilong flour, 1 kilong asukal, at mga cake board, cake box. Minsan kung anong kulay lang yung kailangan namin, yun lang din yung bibilin ko. At syempre, dahil nga nag-uumpisa pa lang tayo, ay wala pa tayong masyadong customer. Minsan nga, isang beses lang sa isang buwan ako nagkakaroon ng customer. At syempre, huwag tayong panghinaan ng loob pag ganun nga yung nangyari. Tuloy lang at huwag kang susuko. Sabi nga, wala namang business na nagkaroon agad ng maraming customer. Kailangan mo talagang magpursige at magtiyaga. At syempre, sipagan nga lang ang pagpo-post sa social media. So, yun nga, nung naging kalahating taon na kami dito sa pagkikik, ay hindi pa rin ganun karami yung aming mga customer. At kahit nga ganun, na wala kaming masyadong customer, pinagkatiwala nga namin ito lahat kay Lord. At pinanghihawakan ko yung salita niya sa Jeremiah 29:11 na, "For I know the plans I have for you." Doon nga ay napalakas yung loob ko. At last year nga, month of August, nag-start ulit kami mag-church ng aking asawa. At grabe, sinurprise talaga kami ni Lord. Simula nga nang bumalik kami sa pag-church at pagsuserve kay Lord, ay biglang dami ng aming mga customer. Pag-uwi nga galing namin ng church, nagulat ako, 4 agad yung confirm order. O 'di ba, grabe talaga kumilos ang Panginoon. At simula nga nun, grabe, everyday na tayong merong cake order. At minsan nga ay kami na ang tumatanggi sa customer kasi sobrang dami nang nakabook. Grabe talaga pag si Lord yung kumilos sa buhay mo. Lahat ng gusto mo, lahat ng dinidesire mo sa puso mo, nasa puso mo pa lang. Alam na ni Lord at sinasagot na niya ito. Kaya sobra-sobrang pasasalamat po kay Lord kasi binigyan niya sa amin yung business na ito at hindi niya kami pinabayaan. Alam ko na simula sa umpisa ay kasama namin siya. Kaya sa mga gusto po mag-business, wag po kayong panghinaan ng loob. Lahat po ay ipag-pray nyo, ibigay nyo kay Lord at ipagkatiwala nyo po sa Kanya at paniguradong hindi po kayo bibiguin ng ating Panginoon. Maraming salamat po Lord. To God be all the glory.
Dahil kung wala po ang Lord, ay wala din po kami sa aming posisyon ngayon. Maraming 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 salamat, Lord. Thank you, thank you, thank you so much, Lord God. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat. Yun lang. Thank you. God bless. Bye. I hope po ay na-inspire po kayo sa aking story. Bye!